tila nabunutan po ng malaking tinik. Yan, si Senator Bato de la Rosa. Oy, mukhang natanggalan ito ng malaking tinik dahil po sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol po dito sa ICC. Kasi kahapon, di ba, topic din natin ito kahapon eh. Sabi ni Bato de la Rosa, magpakalalaki ang gobyerno ni PBBM. Sabihin sa kanila ng harapan na inaalaw na itong ICC na mag-imbestiga, wag daw patalikod. Na, yan, nagparinig yan kahapon ka si Bato de la Rosa. Yan, sinagot na siya ni PBBM dito. Not directly, di ba? Pero sabi ni PBBM, ICC investigators can visit PH as ordinary people, hindi bilang mga prosecutors, hindi bilang mga investigador. In short, hindi po pinapayagan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos itong investigasyon na ito ng International Criminal Court. Uy, nakabawi agad si Bato de la Rosa. Nabunutan agad ng tinik kasi medyo kinakabahan na ito base sa ating basa. No? Dahil kung ay, mga napabalita nga raw na medyo dehado itong kampo ni Duterte at yung mga naging parte nitong war on drugs na anytime daw pwedeng pag-serve ng warrant of arrest dahil dito sa war on drugs na yan. Nabunutan ng malaking tinik. President Marcos Jr. staunchly refuses ICC jurisdiction, viewing it as a threat to Philippine sovereignty. May punto nga rin naman dyan kasi wala naman talaga jurisdiction ng ICC dyan. Kakofi, no? Pero yung nauna kasing sinabi ni PBBM na tinanong siya, may plano ba ang Pilipinas na muli magpamiyembro nitong ICC? Ang naging response ng presidente dyan, understudy. Diba? No na. Malinaw na yan. Pero ngayon, understudy ito. Despite ICC investigators' presence, Marcos Jr. asserts that they will receive no government cooperation. Ang sinasabi naman ng DOJ nung isang araw, kailangan nila mag-coordinate. Diba? Sabi ni Remulla, papayagan sila makapasok sa bansa but they have to follow our laws. Sundin ang ating mga batas, sundin ang ating mga protocol. The government emphasizes non-recognition of ICC jurisdiction, maintaining a hands-off stance in the probe. The government will not lift a finger to help the International Criminal Court investigation into former President Rodrigo Duterte's war on drugs. President Ferdinand Marcos said Tuesday. Swerte pa rin ang mga Duterte kay PBBM. Dahil kung galit siya sa mga Duterte, kung gusto niya talaga mapahamak si former President Duterte, i-allow niya yan, yung ICC, di ba? Medyo madidihado ka coffee. Yun ang sabi ng mga ebidensya daw na medyo negatibo ang dating nito sa mga Duterte. Kung gusto ni PBBM na sirain ng mga Duterte o ipakulong itong si former President Duterte, i-allow niya itong ICC. Di ba? Pero hindi eh. Una, may basis siya na ito po ay labag sa ating mga batas. Labag ito sa ating saligang batas dahil walang jurisdiction na in the first place. Hindi na tayo miyembro dyan. Maswerte pa rin ng mga Duterte dito. I consider this as a threat to our sovereignty, he said. The President made a statement in response to reports that the court headquartered in the Netherlands has entered the Philippines for the probe. Si Roque rin naman ang nagsabi niyan eh. Talyado din ng mga Dutertes eh. Siya lang naman ang nagsabi niyan eh. Na nagpapabalik-balik na sa law firm ng mga allegedly mga biktima itong war on drugs. Sabi ni Harry Roque, base daw sa kanyang intel reports. Marcos Jr. however said the ICC investigators can visit the country as ordinary people. Eh yan naman sa tingin ko, ang magiging route ng ano dyan, ang magiging route ng mga ICC investigators. No? Definitely, hindi sila magpapakilala bilang ICC investigators. Pupunta yan dito sa Pilipinas bilang civilian, bilang turista. Magtatago yan. Definitely, hindi naman yan pag humarap sa immigration eh. Diba? Tatanungin ka ng immigration officer eh. Anong gagawin mo dito sa Pilipinas? Hindi niya naman sasabihin na iimbestigahan namin si Duterte. Hindi sila nakapasok. Siyempre, magpapanggap yan na turista o kung ano man yan. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure na hindi sila, they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, nasasabihan ng whatever, policeman, local government, sabihin, huwag niyong sagutin, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Iyon ang sagot natin that we do not recognize your jurisdiction. Therefore, we will not assist in any way, shape, or form any investigation that the ICC is doing in the Philippines. Oy, thank you. Dapat magpasalamat si Bato de la Rosa dito. Kasi mabilis na sinagot yung kanyang panawagan eh. Kahapon, nananawagan lang yan eh, na maging lalaki daw. Magpakalalaki, harapang sabihin sa kanila kung pinapasok ba itong ICC o hindi.
Hi, ano sa inyo dyan? Miragay, happy viewing sa iyo, Miragay. Shoutout po sa inyo. Kay Moises Bangayan, okay lang, pasok si Zubiri sa Vice President. Hindi hindi pa agad-agad, di ba? I-nominate, hindi rin boboto. Ma'am Cecilia Peña, ibahin niya si PBBM, may isang salita yon. Di tulad ng iba, pabago-bago, nginig na kasi si Senator Bato. Kaya naaani. O, syempre, worried din siya eh. Kasi PNP chief siya, di ba? Major implementor nitong project ng war on drugs ng previous administration. Then sa Ball TV, simultaneous ang mga balita when it comes to politics. Correct. Di ka mauubusan, sir, every day. Napakaraming balita. Ngayon lang, napakaraming may init na balita ang mga pumutok ngayong araw. Andre Valiana, lalong nagkakagulo ang tao ngayon dahil sa PI ni Tambah gusto maging Prime Minister. Malabo yan. Andre, wag kang kabahan dyan sa ano na yan, sa plano maging Prime Minister na Romualdez. Hindi yan magde-develop ka-coffee. Baka ano nyo lang yan eh. Baka haka-haka nyo lang yan eh. Baka tawag dyan, nag-overthink lang. Kasi si PBBM mismo sabi, economic provisions lang. Eh, powerful ang presidente. Iginagalang siya out of respect din. Nire-respeto siya kasi nakikita yung plano ng presidente, nire-respeto siya. Pag sinabi economic provisions lang, sumusunod sa kanya nang walang dahas. Gloria Presas, iba ang pinag-i-interest na san, puro politics, hindi na trabaho na ibinibigay sa kanila. Yun lang, nakalulungkot ma'am. Eh, part yan ng buhay din nila, no? Maria Gina Amore, pa-shoutout watching from Muscat, dyan po sa Oman. Happy viewing po sa inyo kay Gardol Zap II. Magandang gabi po sa inyo kay Paz Gonzales. Sa ugali niyang ganyan, na ang gulo-gulo niya, wala nang boto yan sa amin. No more. Sara vote. No way. Nakikinig at naniniwala kasi si Senator Bato sa Marites na sila Trillanes at Harry Roque. O, yun yung naging batayan nila ka-coffee. And then ngayon, na-stress tuloy sila dyan dahil sa paniniwala nila dyan. Sir Sammy Arbasor, maraming salamat sa iyong star. Thank you sa Facebook. Irene Sanchez, happy viewing po sa inyo kay Patricia Agudo. Shoutout po sa inyo kay David Bueno. At sa lahat ng ating ka-coffee, no, nakikinig nasa man po kayong panig ng daigdig. Magandang gabi po sa inyo. Kunin nyo yung kape, ka-coffee. Kung nasa Facebook kayo, pasuyo lang po follow and subscribe sa YouTube. Thank you. Kunin nyo yung kape, ka-coffee. Move on tayo sa ating next topic